Hello mga ka-Freddy! Ito ngayon gumawa tayo ng kutsinta. Samahan niyo po ako. Ito po yung kutsinta na makunat, masarap. At syempre, maipagmamalaki ko dahil ako ang may gawa. Ayan, charot. Ayan po, ito na po. Nagpapahid na ako ng oil sa molder. At ito pong mixture na to ay nasala ko. Yung kanina, hindi pa nasasala. Every time po na maglalagay kayo sa molder, magsasalang kayo, syempre yung mixture lagi nyo pong hahaluin dahil po tumitining yan doon sa ilalim. Ayan, pamano-mano lang po ang aking paglalagay. Darating din ang araw, magiging high-tech din ako. In Jesus' name. Ayan, nalagyan ko na po. Nalagyan ko na ang lahat ng ating mga molder at ito po yung aking first salang ng aking kutsinta. At syempre, alalayan natin yan ng monitor natin yan ng minutes. Ayan. Bali, pumatak lang po yan ng 10 minutes. At nakita nyo naman, eto po, okay na. Gamitan lang po natin ng stick, barbecue stick, toothpick, para po matanggal sa molder. Ayan, di po ba, oh? Napakadali lang tanggalin yan. Tsaka kapag may pahid siya ng langis, yung ating molder, madali lang. Excuse me po. Ayan. Isa-isa ko nang tinanggal bago ko ayusin. Tingnan nyo naman po, napakakunat. Ang kunat-kunat niyan, syempre. Syempre, sino pang pupuri ng aking gawa, kundi ako lang naman. Ayan, at inaayos ko na po. Isa-isa ko pong inaayos to dahil para magkasya yung 85 pieces ang ating pong ilalagay dyan sa bilao na yan. Dahil po dito, ang ating order dito ay worth 600 na kutsinta, dalawang worth 600 na maha blanca, at syempre ang worth 600 na pichi. At syempre itong pinakamasaklap sa mga nagluluto, yung nawawalan ng gas. Pero syempre, pag natikman mo na yung gawa mo, tingnan mo, lagyan natin ng niyog, nawawala yung problema, nawawala yung pagka-stress mode sa pagkawala ng gas. Ayan, lagyan na natin ng cheese. At dahil maliit yung aking bilao, ipapatong ko yung sobrang pieces ng ating kutsinta dito. Ayan. Nilagyan ko muna yung ilalim para po meron din siyang cheese. And then after nito, yung natitirang 15 pieces na kutsinta ay eto na po. Ipinatong ko na lang sa ibabaw. Maganda pa rin naman yung kinalabasan ng ating arrangement. At yun nga pong niyog, nilagay ko sa gitna, ginamitan ko ng maliit na tab. Ayan, after po nito, ako'y gumawa na rin ng maha blanca. At syempre, ang maha, di ba, mabilisan yan. Kapag naluto na yan, kailangan mabilisan mo rin i-arrange sa bilao para hindi po tumigas. Dito, medyo natigasan na rin ako dahil po, syempre, dami kong hinalo. At yung iba ay unti-unti ko lang po inilalagay. Nilagay ko nga po yung sobra nito doon sa tab na para maibenta ko. At syempre sa pichi-pichi, ganun din po, nilagay sa styrofoam benta. Thanks for watching mga ka-Frenny!